Ang tulang ito ay inaalay ko sa merong broken family. Kung bibigyan ka ng pagkakataong ibalik ang dati, ang tanong, papayag ka bang muli? Sabi nila, ang swerte ko daw dahil wala sa aking nagbabawal. Ang swerte ko daw dahil wala sa aking nagagalit araw-araw. Ako raw ay malayang magagawa ang gusto ko. Yan ba ang swerte sa inyo, ang magkaroon ng pamilyang hindi nabuo? Alam nyo, kung ako ay inyong tatanungin kung okay ba ako, kung kakayanin ko ba to, kung pagod na ba ako. Kasi kung ako ay tatanungin nyo, pagod na ako, sawang-sawa na sa buhay na mag-isa, sawang-sawa na sa mga panahon ng pangungulila at tila gusto ko nilang sumuko. Wala namang dahilan para lumaban pa ako. Wala si mama, si papa, nawala si ate at ang iba kong mga kapatid ay napalayo pa. Totoo nga pala no, sa pamilyang nawasak mga anak, ang unang babagsak-wasak ang bawat isa sa amin. Ramdam namin ang pait ng pagkakataong ipinagkait sa amin. Ma, pa, alam niyo ba, inggit na inggit ako sa mga bata na nakikita kong kasama nila ang kanilang ama't ina, mga batang masaya at buo ang pamilya nila. Alam niyo ba na madami akong hinanakit sa inyo? Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ko. Marahil walang ina at ama na magdidikta kung sa landas ako tutungo. Kayo na hinahanap namin ng presensya, kayo na dapat sa amin ay naganda patungo sa magandang kinabukasan. Hindi namin kayo sinisisi, pero gusto ko lang na malaman nyo ang inyong mga pagkukulang-kulang. Kami sa mga payong dapat ay galing sa inyo. Kulang kami sa pag-aalaga na dapat ay magmumula sa inyo mula pagkabata. Ibang tao ang itinuring na magulang at sa ibang tao nagkaroon ng muang sa sobrang hirap ng pinagdaanan pagre-rebelde ang naiisipan. Ma, pa, gusto ko lang sana sabihin sa inyo na ma, pa, binata na yung anak nyo at nasa tama ng pag-iisip. Kaya kung iisipin ko yung mga nangyari, baka kayong aking masisi. Sa mga panahong ako'y nag-iisa, sa mga panahong ako'y durog na. Alam nyo, yung pakiramdam na wala kang malapitan na ina at ama, kaya yung problema sinusolo mo na. Sa sobrang hirap, halos wala nang pakiramdam kasi manhid na. Kaya sana ngayon, huwag nyo kaming sisihin kung ano ang kalagayan namin. Si ate may pamilya na, si bunso tumigil sa pag-aaral at ako ito nilalamon na ng masamang gawain. Buhay pa ako, pero ang aking pagkatawa ay unti-unti nang nililibing sa hukay ng kamalian. Di ko na alam kung paano ko to sisimulan. Sobrang sakit pag naalala ko yung nakaraan, magkasama kumakain sa iisang lamesa puno ng pagkain, at lahat tumatawa. Si ate na naguhugas, si bunso na naglalaro, kayo naman naglalabingan habang pinagmamasdan ko kayo. Matanong ko lang po kayo, ma, pa, ganun pa rin kaya tayo kung tayo ay buo? Ay, hindi nyo na nga pala yung masasagot kasi masaya na kayo sa inyong mga bagong pamilya. Kaya naman kaming inyong mga anak ay naging etsyapera na. Hindi na namin dama na kami ay kabilang sa itinuturing yung anak. Hindi na nga rin namin alam kung ituturing nyo pa kaming anak. Pero maraming salamat dahil kayo ang aming naging magulang. At least ngayon, maaga kami namulat sa katotohanan na hindi habang buhay asa kami sa inyo. Kasi darating pala talaga ang panahon na magkakahiwalay tayo. Kaya kung ako ang tatanungin, kung bibigyan ako ng pagkakataong ibalik ang dati, ibabalik ko yung mga panahong magkakasama tayong muli.